Kabanata 3841. Sumimangot si Yekaterina at napaisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, narinig ko na siyang binanggit ng aking ama noon. Napukaw ang pag-uusisa ni Kallinikos at nilingan niya si Yekaterina. Oh! Sinabi ni Yekaterina, ang aking ama ay dating Panginoon ng ika-10 universo. Noong isinilang ang ika-10 universo, nakialam din ang unang universo at patuloy na inaapi ang ika-10 universo. Namatay ang aking ama dahil sa kanilang paniniil. Nabanggit din si Yukie sa ilang mga mensahe na iniwan ng aking ama. Tanong ni James, ano ang sinabi niya? Sagot ni Yekaterina. Sa kanyang mga mensahe, inilarawan si Yukie bilang isang misteryosong nakatatanda na naghahanap ng katotohanan. Mukhang sinusubukan niyang alamin ang kakanyahan at pinagmulan ng paths. Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit kakaunti lang ang impormasyon tungkol kay Yukie. Umupo si Shena sa isang tabi nang walang sabi-sabi. Tumingin si James sa kanya at nagtanong, ikaw ay isang Panginoon sa madilim na mundo at naninirahan doon sa mahabang panahon. Magkano ang alam mo tungkol sa Dark Strife sa nakaraan? Sabi ni Shena, alin ang tinatanong mo? Ang mga puwersa sa madilim na mundo ay masalimuot at karaniwan ng sumiklab ang mga labanan sa pagitan ng mga makapangyarihang Panginoon. Kung isa sa alang-alang natin ang oras na nangyari ito, ang madilim na pag-aaway ay dapat na naganap bago nabuo ang 9th Universe. Alam ko lang noong sumali si Yukie sa Dark Strife, at nasaktan niya ng husto ang 309 na Stage Lords. Saglit na nag-isip si Shena at sinabing, oh, yung isa. Narinig ko na talaga. Gayunpaman, ang paksang iyon ay tila bawal sa madilim na mundo at bihirang pag-usapan, kahit ngayon. Iilan lamang sa mga sinaunang at maimpluwensyang puwersa ang mayroon pa ring mga record tungkol dito. Oh! Biglang may naalala si Shena. Ang mga ninuno ni Xerxes ay tila kasali sa madilim na alitan. Paano kung dinala kita sa Dark World para makita siya? Tumango si James at sinabing, good idea. Pupuntahan natin siya kapag may pagkakataon. Gustong malaman ni James ang lahat tungkol kay Yukie. Gayunpaman, hindi siya makakaalis ngayon patungo sa Dark World. Ang Macrocosm Ancestral Gods ay nagsalita ng mahaba tungkol sa kanya, ngunit wala sa kanila ang talagang nakakaalam tungkol kay Yukie. Matapos makipag-chat ng ilang sandali, binago ni Kallinikos ang paksa at nagtanong tungkol sa mga planong pagsamahin ang mga universo sa hinaharap. Ano sa palagay mo ang tungkol sa pagsasama ng ating mga universo, James? Nais ng Omnipotent Lord na pagsamahin ang 12 universo at maging Panginoon ng universo ang resulta. Ngayong hindi pa niya ganap na nakukuha ang posisyon, natural niyang ipagpaliban ang unyon. Kung walang humakbang para pangasiwaan ito, hindi ito magiging maayos, tugon ni James. Pagkatapos ng maikling talakayan, pinaalis ni James ang iba pang Universe Lords. Naghihintay si Quanesha kay James sa labas ng manor simula nang pumasok siya sa meeting kasama ang iba pang Universe Lords. Matapos silang paalisan ni James, lumingon siya kay Quanesha, na naghihintay sa labas ng manor. Tuwang-tuwang tinawag niya ito, Guru. Si James ang kanyang master at marami siyang itinuro sa nakaraan. Kung wala si James, siya ay namatay sa simula ng pagkakabuo ng ika-13 universo. Tara na sa loob bago tayo mag-usap, sabi ni James habang inanyayahan si Quanesha sa manor. Pumasok si Quanesha sa bulwagan ng asyenda, tiningnan siya ng may pagmamahal, at sinabing, naiintindihan mo ba kung gaano kita na-miss, Guru? Palagi kong gustong ipaghigantikan itong mga taon. Gayunpaman, ako ay masyadong mahina at naiimbak lamang ang aking puot sa aking puso. Napangiti si James. Mabuti naman at buhay ako. Hindi ko inaasahan na aabot ka sa ganoong kataas na cultivation rank. Isa ka ng Macrocosm Ancestral God. Nakatayo sa gilid, masasabi ni Shena na may nararamdaman si Quanesha para kay James. Pansinin ang kapaligiran, tumayo siya, at sinabing, mag-usap kayo. Lalabas ako para mamasyal. Nang may sasabihin pa sana si James bilang pagtutol ay lumabas na siya ng hall. Pagkaalis ni Shena, hindi na napigilan ni Quanesha ang kanyang emosyon. Tumayo siya at sinubukang ihagis ang sarili sa braso ni James. Master, nabara ang boses niya habang nagsimula siyang umiyak.
Ikinaway ni James ang kanyang mga kamay at nagpakawalan ng puwersa para pigilan siya sa paglapit. Ang pakikitungo kay Sienna ay isa ng malaking problema, kaya't gusto niyang iwasang masyadong isangkot ang kanyang sarili kay Quanesha. Paalala ni James sa kanya. Ako ang iyong Panginoon, Quanesha. Tumayo si Quanesha, at nagsimulang kuminang ang kanyang mga mata. Unti-unting tumulo ang malakristal na luha sa kanyang mukha. Mabilis niyang itinaas ang kamay at pinunasan iyon sa mukha niya. Humingi siya ng paumanhin, guro. Hindi ko napigilan ang emosyon ko. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "It's not a big deal. Dapat umalis ka muna. Pupunta ako upang makita ang makapangyarihang Panginoon upang talakayin ang pagsasanib ng 12 sansinukob." Tumango si Quanesha, tumalikod, at malungkot na umalis. Pagkaalis niya, marahang pinunasan ni James ang kanyang mga templo. Hehe. Isang tawa ang umalingaw sa bulwagan. Umangat ang ulo ni James at tumingin kay Sienna na humarap sa kanya. Ngumiti siya ng mapaglaro at sinabing, "Mukhang interesado rin sa iyo ang iyong disipulo." Walang magawang ungol ni James. "Sige, tama na. Tigilan mo na ang pagpapatawa sa akin. I'm troubled enough about how to explain the situation regarding you to Thea in the future. Kung nasangkot ako sa ibang babae, mas magiging komplikado ang mga bagay." Galit na galit ang makapangyarihang Panginoon. Si James ay dapat napatay na, ngunit siya ay muling nabuhay. Ang isang lalaking matagal nang namatay ay nabuhay muli at nagdulot sa kanya ng maraming problema. "Sino ang tinutukoy mo?" Isang boses ang nagmula sa loob ng hall. Agad nilunok ng makapangyarihang Panginoon ang kanyang galit, tumayo, at ngumiti ng maliwanag. "Anong nagdala sa iyo dito, James?" Pagkatapos magsalita, iwinagayway ng makapangyarihang Panginoon ang kanyang kamay upang paalisan ang iba pang mga powerhouse na natipon sa bulwagan. Nabasa ng mga powerhouse ng Ancestral Holy Site at ng Macrocosm Ancestral Gods ng First Universe ang kanyang layunin at mabilis na umalis. Pumasok si James sa main hall at umupo. Nakahanap din si Sienna ng upuan sa tabi niya. Ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nang ahas na maging kawalang galang kina James at Sienna. Hindi man lang siya naglakas loob na ipagpatuloy ang pag-upo sa pinakamataas na upuan ng bulwagan at agad na bumaba ng plataporma para maupo sa tabi ni James. Si James ay dumiretso sa punto, na nagsasabing, "Pumunta ako sa iyo upang talakayin ang pagsasanib ng 12 universo." Ang makapangyarihang Panginoon ay seryosong tumugon. "Sa tingin ko, ang bagay na ito ay nangangailangan ng higit na pagpaplano. Maraming mga isyu ang lilito pagkatapos magsama-sama ang 12 universo. Dapat nating ayusin muna ang mga isyung ito. Ang pinsala ng pagsasama-sama ng mga universo ay higit sa mga benepisyo. Para sa kapakanan ng lahat ng ating mga naninirahan, hindi ko na inirerekomenda ang ganitong pagkilos. Ano sa tingin mo, James?" Ang makapangyarihang Panginoon ay tumingin kay James ng may pag-asa. "Sa tingin ko rin ay mas mabuti na ang ating mga universo ay manatiling magkahiwalay," sagot ni James na may bahagyang ngiti. Gusto niyang bumili ng mas maraming oras para sa 12th universe. Ang 12th universe ay maaaring lumakas ng higit sa 3 hanggang 5 epoch. Mas mainam na imungkahi ang unyon kung gayon. Sa pinagsamang lakas nila ni Sienna, hindi magiging mahirap na pagsama-samahin ang 12 universo. Marahil, maaari pa niyang lubos na maunawaan ang Chaos Path sa oras na iyon. Walang ekspresyon ang tugon ng makapangyarihang Panginoon. "Talaga, sinusuportahan ko ang iyong desisyon. Dati, medyo nagmamadali akong kumilos. Ngayong muli kong napag-isipan ito, ang mga kahihinatnan ng pagsasanib ay hindi na maaaring itago. Kaagad kong iaanunsyo na ang pagkakaisa ng 12 universo ay kanselahin." Binago ng Omnipotent Lord ang kanyang opinyon sa pagsasama ng 12 sansinukob. Hindi siya sisang-ayon dito maliban kung may tiwala siyang kaya niyang pamunuan ang lahat ng ito. "Kung gayon, iiwan ko sa iyo ang anunsyo na iyon. Babalik muna ako sa 12th universe." Tumayo si James, at sumunod naman si Sienna. Umalis ang dalawa sa bulwagan habang nakatingin ang Omnipotent Lord. Sa sandaling umalis sila, nawala ang ngiti ng makapangyarihang Panginoon at napalitan ng galit na galit. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi, "Emph. Maghintay ka lang.
Pagkatapos umalis sa pangunahing bulwagan ng Mount Ancestra, nagtanong si Sienna, talaga bang babalik ka sa 12th universe? Tumango si James at sinabing, "Yeah." Ang pangunahing layunin ng pagpunta dito ay upang maantala ang pagsasama ng 12 universo. Nais kong bumili ng sapat na oras para sa 12th universe na umunlad ng maayos. Ngayong nakamit ko na ang pinanggalingan ko, ang pagsasama-sama ng mga universo ay maaaring maghintay hanggang sa lumakas ang ika-12 universo. Sige. Ako rin, gusto ko nang umuwi, sabi ni Sienna habang natulala siya. Isang lalaki at babae ang lumitaw sa chaos. Medyo malayo pa sila sa 12th universe. Sa isang kisap mata lang ay nakarating na sila sa labas nito. Isang kumikinang na rehiyon ang lumitaw sa kanilang paningin at unti-unting lumaki sa kanilang harapan. Unti-unti, ito ay naging isang mabituing espasyo. Dumaan sina James at Sienna sa cosmic barrier at pumasok sa 12th universe. Sa wakas ay nakabalik na ako, nakahinga ng maluwag si James at sinabi, akala ko kailangan kong lumaban sa isang matinding labanan noong pinag-uusapan natin ang pagpapaliban sa mga planong pag-isahin ang lahat ng universo sa unang universo. Hindi ko ini-expect na makakauwi ako ng ganoon kadali. Proud na sabi ni Sienna, what were you expecting with me by your side? Ang aking kasalukuyang lakas ay kapantay ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Bagamat isa akong ikawalong yugto ng Panginoon, nililinang ko ang daang madilim. Ang dark power ay ang kalaban ng mga nagsasaka ng illuminated world. Hindi maiwasan ni James na sumulyap kay Sienna. Siya ay naging kakila-kilabot na kakayahan. Dahil siya ay naglilinang mula noong primeval age, siya ay naging isang 8th stage lord. Nga pala, parang may naalala si Sienna at biglang napasigaw. Nagsinungaling ka sa akin, James. Gulat na sabi ni James. Ha? Kailan ko pa ginawa iyon? Sabi ni Sienna, noon, nangako ka na papakasalan mo ako pagkatapos pagsanib ang 12 universo. Ngayong nakansela na ang pagsasama-sama ng mga universo, walang sinasabi kung kailan ito mangyayari. Ibig sabihin hindi mo na ako pakakasalan. Seryosong paliwanag ni James. Na misunderstood mo ang intensyon ko, Sienna. Sa totoo lang hindi ko sinasadya ang kinalabasan na ito. Naisip ko lang na ang pagsasanib ngayon ay hindi magiging kapaki-pakinabang para sa mga residente ng 12th universe, at mas mabuting gawin ito sa hinaharap. Tungkol naman sa kasal natin, paano kung hihilingin natin ang opinyon ni Thea kapag nahanap na natin siya? Pansamantalang mungkahi ni James. Nag-aalala siyang magagalit si Sienna. Posible para sa kanya na bumalik sa madilim na mundo sa galit at maglunsad ng pag-atake sa 12th universe gamit ang Dark Army. Paano niya ipagtatanggol ang mga pag-atake nito kung mangyayari iyon? Hindi sigurado si James sa nararamdaman niya kay Sienna. Hindi niya masabi kung totoong may nararamdaman siya para dito, at kung talagang mahal niya ito. Nang maabot niya ang kanyang cultivation rank, maaari niyang hulaan ang hinaharap gamit ang ilang mga pamamaraan. Dati, naramdaman niya ang isang malakas na karma connection sa pagitan nila ni Sienna. Kung tatanggihan niya si Sienna, makakaapekto ito sa kanyang kinabukasan. Maaaring bumalik si Sienna sa madilim na mundo at salungatin ang mundo na iluminado sa kabila. Gayunpaman, hindi maihayag ni James ang mga salubing ito sa kanya. Look at me, seryosong sabi ni Sian. Humarap si James sa kanya. Kitang-kita niya ang nanginginig na pilak mata ni Sienna. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at malinaw, ngunit siya ay maaaring pakiramdam ng isang bagay unsettling sa ilalim ng lahat ng ito. Isang bahagyang kadiliman. Maaaring nanatili siya sa madilim na mundo ng napakatagal, na naging sanhi ng bahagyang impluwensya ng dark power sa kanyang kaluluwa. Gusto mo ba ako o mahal mo ako? Pinangunahan mo lang ba ako? Pagkatapos nating mahanap si Thea, at binibigyan niya tayo ng basbas, papakasalan mo ba talaga ako? Binomba siya ni Sienna ng mga tanong. Pamilyar si Sienna sa personalidad ni James. Kumpiyansa siya na unti-unting mai-inlove si James sa kanya pagkatapos nilang magbahagi ng pisikal na relasyon sa isa't isa. Kumikislap ang mga mata niya habang iniisip kung paano siya matutulog ni James. Ano ang iniisip mo? Nang makita ang nabigla na ekspresyon ni Sienna, nakaramdam si James ng lamig sa kanyang gulugod at alam niyang may binabalak siya. Wala lang. Nawala sa pag-iisip si Sienna,
hinayla ang kamay ni James, at sinabing, pumunta tayo sa human realm para makita ang mga anak mo at ni Thea. Mabilis na umalis ang dalawa. Sa susunod na sandali, nakarating na sa human realm. Sa taas sa langit ng Divine Dimension, mayroong isang napakagandang palasyo na itinayo sa Heavenly Court. Ang palasyo ay ang tirahan ng Heavenly Court's Lord, at tinawag itong Cumulus Palace. Nakaupo si Jacopo sa isang lotus position sa backyard garden ng Cumulus Palace at isang misteryosong aura ang lumabas sa kanyang katawan. Isang magandang babae ang nakatayo malapit. Siya ay kaibig-ibig at tila halos ethereal. Swoosh! Biglang may sumulpat na lalaki at babae. Sa sandaling lumitaw sila, naramdaman ni Jacopo ang kanilang presensya. Agad siyang tumigil sa pagtatanim, tumayo, at tumalikod. Natigilan siya nang makita ang lalaki sa garden. Pagkaraan ng ilang segundo, binawi niya ang kanyang mga labi at pansamantalang tumawag, "Tatay." Hindi siya sigurado kung ito ba talaga ang taong iniisip niya. Sinabi sa kanila ni Melinda na namatay si James sa isang labanan noong primeval age. Ngunit narito ang kanyang ama, buhay at maayos. Siya ay medyo naguguluhan. Jacopo, nakangiting lumapit si James, tinapik ang mga balikat ng nalilitong lalaki, at ngumiti ng pagsang-ayon. Hindi masama. Lumakas ka na. Gulat na bulalas ni Jacopo. Ikaw ba talaga, Dad? Matanda ka na, pero nakikita ko kasing bastos ka pa rin, panunumbat ni James. Huff! Huminga ng malalim si Jacopo. Sinabi sa amin ni Melinda na namatay ka sa isang labanan noong primeval age. Akala ko ikaw. Napakahabang kwento. Pag-uusapan pa natin ito mamaya. Ayaw pag-usapan ni James ang mga bagay na ito ngayon. Sino ito? Napatingin si Jacopo kay Sienna. Nakangiting tugon ni Sian. Ako ang iyong madrasta. Ha! Nalaglag ang panga ni Jacopo sa gulat. Nagpalipat-lipat ang mga mata ni Carla sa pagitan nina James at Sienna. Puno ng curiosity ang maganda niyang mukha. Bagamat hindi pa nakikilala ni Carla si James, narinig niya ang mga maalamat na kwento tungkol sa kanya. Si James ang taong responsable sa pagdadala ng kasalukuyang panahon ng kasaganaan para sa lahi ng tao. Kung wala siya, ang lahi ng tao ay mananatiling pinakamahinang lahi sa universo. Bukod dito, si Jacopo ay naging Lord of the Human Race at Heavenly Court sa tulong ni James. Gayunpaman, sa pagkakaalam niya, si James ay dapat napatay na. Bakit buhay pa siya ngayon? Bakit ka nag-zone out na lang? Bilasan mong batiin ang tatay ko, ani Jacopo. Bumalik sa katinuan si Carla at magalang na hinarap siya. Paano ka, tatay? Bahagyang tumango si James at tumugon. Ayos lang ako. Naguguluhan, nagtanong si Jacopo, ano pong nangyayari, tay? Sinabi ni Melinda na namatay ka sa primeval age, at siya mismo ang naglibing sa iyo. Paanong buhay ka pa? Anong mali? Gusto mo ba talaga akong patayin? Mabilis na paliwanag ni Jacopo, hindi naman. Curious lang ako. Tagal ang paliwanag. Dahan-dahan kong sasabihin sa iyo ang lahat sa hinaharap, sabi ni James. Okay. Ipapaalam ko kaagad kina Winnie at Zaint. Agad na nagpadala ng voice transmission si Jacopo kina Winnie at Zaint. Lumakad ang dalawa sa post-hate at nakipagkita sa kanila sa bulwagan ng palasyo. Tatay. Tuwang-tuwa si Zaint matapos makita si James at agad na sinabi, sabi ni Melinda na matay ka sa labanan. Akala ko wala ka na. I'm so glad na buhay ka pa. Salamat sa Diyos. By the way, nahanap mo na ba si Mama? Sa kabilang banda, medyo kalmado si Winnie dahil alam na niyang buhay si James. Bahagyang ngumiti siya at binati siya, Dad. Napatingin si James sa kanyang tatlong anak na may kasiyahan. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang mga anak ay nakakuha ng napakalaking lakas at mga buhay na nakatayo sa tuktok ng ika-12 universo. Kahanga-hanga si Winnie. Siya ay isang Heavens Adjudicator at may control sa Heavenly Path Power. Napatingin si Winnie kay Sienna na nakatayo sa tabi ni James, at nagsalubong ang mga kilay nito. Alam niya ang relasyon nina James at Sienna. Noong primeval age, gusto ni Herschel na habulin si James at patayin siya. Ito ay isang insidente na nagdulot ng maraming kaguluhan.
Sa partikular, ang serye ng mga laban ni James mula sa Callahan's residence hanggang sa Mount Heavenly Path ay nagulat sa buong universo. Bakit ka nandito, Shenna? Binigyan ni Winnie si Shenna ng masamang tingin. Si Shenna rolled her eyes and reproached Winnie, nasaan ang ugali mo? Kapatid ako ng nanay mo, kaya tita ang tawag mo sa akin. Based on my relationship with James, you can also call me mom if you prefer. Nanay. Natahimik si Winnie at lumingon kay James para sa paliwanag. Awkward na sagot ni James. Ang komplikado. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Itinuon din ni Zaint ang kanyang mga mata kay Shenna at nagdududang nagtanong, ano ang relasyon mo sa kanya, tatay? Bago pa maipaliwanag ni James, sumingit si Winnie, na nagsabing, ang pangunahing katawan ng ating ina ay lumitaw sa panahon ng unang panahon. Siya ang nakatatandang kapatid na babae ng pangunahing katawan ng aming nanay. Noong primeval age, si tatay ay ginawang lumaban mula sa mga Callahan. Paninirahan sa Mount Heavenly Path. Kung magtagumpay siya, sumang-ayon ang Mount Heavenly Path na ihinto ang pag-uusig sa kanya, at pinahintulutan din nila siyang pakasalan si Shenna. Kaagad pagkatapos, isang lalaking mukhang kayumanggi na nakasuot ng itim na baluti ang sumugod sa bulwagan. Agad siyang napaluhan nang makita si James. Bumalik ka na sa wakas, James. Akala ko namatay ka sa primeval age. Sobrang na-miss kita. Nagmamadaling lumapit si Henry pagkaraang matanggap ang balita. Tuwang-tuwa siya. Nang makitang malusog si James, nahirapan siyang magsalita ng maayos dahil sa pananabik. Henry. Tumayo si James, sinuntok ng mahina ang dibdib ni Henry, at sinabing, long time no see. Napatingin si Henry kay James na namumula ang mga mata. James. Tinapik siya sa likod, hinikayat ni James si Henry. Tama na. Kailangan mo ba talagang gumawa ng malaking kaguluhan dito? Maayos naman ako. Nilamon ni Henry ang kanyang emosyon at huminga ng malalim. Natutuwa akong bumalik ka. Parang may kulang sa buhay ko kung wala ka. Umupo ka. Mas madaling kausap. Tinuro ni James ang isang upuan sa tabi niya. Pagkaupo ni Henry, marami pang pamilyar na mukha ang lumitaw sa labas ng bulwagan. Nang makita ang mga taong ito, bahagyang natigilan si James at tumingin kay Jacopo para humingi ng paliwanag. Ngumiti si Jacopo at sinabi, ipinaalam ko sa kanila ang tungkol sa iyong pagbabalik. Pumasok si Nico sa hall at ngumisi. Haha, bumalik ka, James. Alam kong ayos ka lang. James, ikaw. Nagulat si Melinda pagkapasok sa bulwagan. Bumalik ka na sa wakas, James. Alam kong hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. Tumawa si Thomas. Maraming tao ang pumasok sa bulwagan. Hindi nagtagal, napuno ang malawak na bulwagan ng mga kamag-anak at kaibigan ni James. Nagmamadaling lumapit si Delaney at tinawag siya sa matamis na boses, James. James. Naluluhang tumingin si Quincy kay James. Hindi napigilan ang kanyang emosyon, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata at pinunasan ang kanyang mga pisngi. Kasama rin si Maxine sa karamihan ngunit tahimik na nakatingin sa kanya na may magkasalungat na emosyon. Gusto niya itong batiin ngunit hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Ang ilan kay James. Naroon din ang mga kaibigan noon, kasama sina Tiara at Cynthia. Ang kanyang lolo, si Langston, at ang kanyang tiyuhin, si Tyrus, ay pumunta rin sa kanya. Ang omniscient deity, ang dating number 1 powerhouse sa Earth bago na ibalik ang spiritual energy, ay kabilang din sa karamihan. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang omniscient deity ay lumaki din bilang isang may kakayahang powerhouse at isa sa pinakamalakas na miyembro ng Heavenly Court. Dumating na rin ang ilang taong nakilala ni James bilang martial artist. Isang hindi pa naririnig ng path. Kagulo. Isang pag-iral na higit sa lahat. Ang lahat ay nagbulang-bulungan ng may pagtataka, na gustong malaman kung ano ang Chaos Path. Gayunpaman, hindi ito maipaliwanag ni James ng maayos. Sabi ni James, how about this? Lahat ng tao dito ay maaaring magpakalat ng mensaheng ito. 500 taon mula ngayon, magbibigay ako ng lecture sa Mount Bane. Sino man mula sa 12th universe na nakaabot sa ancestral god rank ay maaaring pumunta para sa aking lecture.
Nagkaroon siya ng ilang karunungan nang bumisita siya sa chessboard ng langit at lupa ng unang universo. Hindi nilayon ni James na itago ito sa kanyang sarili at nais niyang ibahagi ang kaalaman. Kung ang mga dumalo sa kanyang lecture ay sumunod sa kanyang mga turo, hindi magiging mahirap para sa kanila na maging Kylem Ancestral Gods. Baka sila ay maging Macrocosm Ancestral Gods. Kapag ang 12 universo ay pinagsama, ang mga paghihigpit sa langit at lupa ay mapapatungan, at ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay magkakaroon ng pagkakataon na maging Macrocosm Ancestral Gods. Nais ni James na gawin ang lahat ng mga bagay na ito upang mapabuti ang pangkalahatang lakas ng ika-12 universo. Pagkatapos ng pagsasama-sama ng universo, ang Kylem Ancestral Gods ng 12th Universe ay maaari ding umunlad sa Macrocosm Ancestral Gods, at maaaring gumamit ng hindi kapani-paniwalang lakas. Kapag dumating ang oras na iyon, ang pagiging isang Macrocosm Ancestral God ay hindi na ang huling layunin ng mga magsasaka. Ang Macrocosm Ancestral Gods ay sa halip ay magiging karaniwan dahil maraming Macrocosm Ancestral God ang babangon sa buong universo. Ito ay magsisimula sa pinakamatalino na panahon ng paglilinang. Sa sandaling sinabi ni James ang mga salitang ito, ang lahat ng naruroon ay tuwang-tuwa. Isang taong hindi pa nakapasok sa Ancestral God rank ay nagtanong, maaari bang dumalo sa iyong lecture ang mga hindi Ancestral God? Nakangiting sabi ni James, haha, syempre. Walang paghihigpit para sa mga miyembro ng Heavenly Court. Gayunpaman, kung maaari mong maunawaan ang anumang bagay ay nakasalalay sa iyong sariling mga kakayahan. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang sumikat sa labas ng bulwagan. Ang liwanag na sinag ay natipon upang bumuo ng isang gwapo, binata sa isang puting damit na nagbigay ng kahanga-hangang aura. Sa sandaling lumitaw siya, tumahimik ang maingay na bulwagan. Ang 10,000 tao sa bulwagan ay mapitagan na nakatingin sa kanya. Ang bisita ay si Radimir, isang one-power Macrocosm Ancestral God, at ang Panginoon ng 12th Universe. Bago tinanggal ang Elysian Seal, walang ideya ang mga nabubuhay na nilalang ng 12th Universe na may Universe Lord. Gayunpaman, mabilis na kumalat ang balita sa buong universo nang mawala ang selyo. Si Radimir ay lumitaw din sa maraming pagkakataon. Alam ng mga powerhouse ng 12th Universe ang isang nakakatakot na cultivator na kumokontrol sa Heavenly Path na umiral sa isang lugar sa universo. Malungkot na sagot ni Radimir. Totoo. Nais kong maging isang Macrocosm Ancestral God para bigyan ka ng sapat na kapalaran at mga pagkakataon na maging pangalawang Macrocosm Ancestral God ng 12th Universe. Hindi ko inaasahan na naging Macrocosm Ancestral God ka na pala nang hindi ko napapansin. Bukod dito, napakarami mong naabot sa ranggo na ito. Ngayon ay lumaki ka na sa isang taong kayang takutin ang Panginoon ng unang universo. Hindi kailanman ipinalagay ni Radimir na 49 na si James at vice versa. Muli siyang nagsalita, pupunta talaga ako at makikinig sa lecture mo. Aalis na ako at hahayaan kitang ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa iyong mga mahal sa buhay. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, umalis si Radimir sa bulwagan. Ang pag-uusap ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Hindi nila alam ang pagsasanib ng mga universo at hindi nila alam na napunta si James sa unang universo. Bukod pa rito, wala silang alam tungkol sa kasalukuyang lakas ni James. Gaano kataas dapat ang kanyang cultivation rank para maakit ang isang 12th Universe's Lord na isang Macrocosm Ancestral God sa kanyang paparating na lecture. Ang lahat ay hindi maiwasang mapatingin kay James habang sinusubukan nilang alamin ang kanyang cultivation rank. Na-curious din si Jacopo sa buong pangyayari. Tanong niya, Tatay, sabi ni Radimir na ang Panginoon ng unang universo ay natatakot sa iyo. Totoo ba iyon? Nakapin ang tingin ng lahat kay James, naghihintay ng sagot niya. Malumanay na sagot ni James. Iminungkahi ng unang universo na pagsamahin ang 12 universo. Pumunta ako sa First Universe para lumahok sa isang conference na tumatalakay sa ideyang ito. Nakipaglaban ako sa Macrocosm Ancestral Gods ng ibang universe sa conference sa Chessboard of Heaven and Earth. Halos hindi ko napigilan ang sarili ko laban sa kanila. Pagkatapos magsalita ay sinulyapan ni James si Shena.
Napakalakas ng Tita Shena mo. Siya ay isang makapangyarihang 8th stage Lord sa Dark World at kasing lakas ng Omnipotent Lord. Ano? Maraming tao ang nakikinig sa takot. Ang madilim na mundo. Isang Dark Lord. Ang Illuminated World ay natatakot sa Dark World, at ang mga salitang binigkas ni James ay nagbabala. Maraming tao ang hindi sinasadyang umatras ng bahagya. Inilibot ni Shena ang kanyang mga mata at sinabing, "Ganun na ba ako, Kitty-Cat? Parang hindi ko kayo kakainin." Tumayo si James at sinabing, "Sige. Tapos na tayo dito guys. Maaari kang bumalik sa iyong sariling mga gawain. Makikita ko ang lahat sa Mount Bane 500 taon mula ngayon." Tumayo ang lahat at nagsimulang umalis. Umalis din si Jacopo sa bulwagan at nagpahayag bilang Panginoon ng Korte ng Langit. Sa loob ng 500 taon, magbibigay ng lecture ang aking ama sa Mount Bane. Ang ating Universe Lord ay dadalo rin sa kanyang lecture. Ang sinumang nakaabot sa Ancestral God rank ay maaaring magtungo sa Mount Bane para makinig sa kanyang lecture. Pagkatapos ng deklarasyon ni Jacopo, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa lecture ni James sa buong universo. Hindi ba si James ang ama ng Panginoon ng Korte sa Langit? Sa Heavenly Court ng Human Realm, nakaupo si Jacopo sa pinakamataas na upuan ng bulwagan ng Cumulus Palace. Marami sa mga powerhouse ng human race ang nagtipon sa loob ng bulwagan. Bawat isa sa kanila ay may hawak na mahahalagang posisyon sa langit na hukuman. Kamahalan, ayon sa katalinuhan mula sa iba't ibang mga kaharian, maraming mga powerhouse mula sa iba pang mga universo ang lumitaw sa human realm na pumwesto sa labas ng Mount Bane. Malamang na pumunta sila para makinig sa lecture ni James. 1/3. Iniulat ng isang powerhouse ang kasalukuyang sitwasyon sa human realm. Hindi inaasahan ni Jacopo na magiging kilala rin ang pangalan ni James sa iba pang universo. 100 taon lamang ang lumipas mula noong ipahayag, ngunit ang mga powerhouse na ito ay lumitaw na sa loob ng 12th universe. Bilang Panginoon ng langit na hukuman ng 12th universe, ayaw ni Jacopo kay James. Lektura na dapat hawakan ng pabaya dahil makakaapekto ito sa prestihiyo ng lahing tao ng 12th universe. Matapos ipahayag ni Jacopo na magsasagawa ng lecture si James, inayos niya ang mga powerhouse ng Heavenly Court na magtayo ng bulwagan para sa okasyon. Lumipas ang 100 taon, at natapos na ang pagtatayo ng Martial Arts Hall. Gayunpaman, ayon sa kasalukuyang mga pagtatansya, ang itinayong lugar ay hindi sapat upang mapaunlakan ang lahat. Ipasa ang utos na palawakin ang bulwagan. Ito ay dapat na sapat na malaki upang mapaunlakan ang hindi bababa sa 1 trilyong dadalo. Naiintindihan. Matapos matanggap ang utos, agad na umalis ang powerhouse ng Heavenly Court para mag-ayos. Samantala, nagpatuloy si James sa pagpapalipas ng oras ng walang pakialam. Hindi siya tumambay sa Heavenly Court ngunit nanatili sa mortal dimension ng human realm. Ang mortal dimension ay kung saan siya ipinanganak. Si Saul at Wormstead ay nakatayo pa rin ngayon. Gayunpaman, hindi na sila pareho. Ang tanawin ni Saul ay sumailalim sa matinding pagbabago. Bumalik si James sa Kensington. Ang Kensington ay dating isang modernong metropolis ngunit ngayon ay nagpatibay ng mas makasaysayang at sinaunang mga katangian. Mayroon pa ring ilang matataas na gusali sa lungsod, ngunit matagal nang nawala ang mga makalumang paraan ng transportasyon tulad ng mga sasakyan. Si James ay gumala sa Kensington at nagtungo sa dating ari-arian ng mga kalahan. Iba ang lugar, ngunit nanatili pa rin ang lugar ng Villa ng mga kalahan. Ang mga kalahan ay may mas malawak na impluwensya sa human realm at inilaan ang lupain. Anong mali? Nostalgic ka ba? Isang boses ang nagmula sa likuran niya. Nang hindi man lang lumingon, nakilala ni James ang boses na kay Quincy. Bagamat isa ng makapangyarihang magsasaka si Quincy, nakaistilong pa rin ang pananamit niya. Nakasuot siya ng pulang damit na pinatingkad ng naka-bold na pulang kolorete, na nagpapaseksi sa kanya. Naiinip na ako kaya naglalakad-lakad lang ako. Lumingon si James at tumingin kay Quincy, na naglalakad palapit sa kanya. Ngumiti siya ng matamis. Maraming taon na ang nakalipas, pero hindi ka pa rin nagbabago. Lumapit si Quincy at tumabi kay James. Tiningnan niya ang dating villa site ng Calahans.
Ang lugar ay na-renovate na sa Callahan's Ancestral Hall. Mismo na ba si Thea? Napatingin si Quincy kay James. Ma'am, bahagyang tumanggaw si James. Si Quincy ay sentimental. Tumingin siya kay James at nagtanong, "How about you?" Sa mahabang taon na ito, hindi ka ba nagkakaroon ng kahit katiting na nararamdaman para sa ibang babae maliban kay Thea? Meron ako. Hindi naman itinanggi ni James. Ang malalim na insight na kasama ng kanyang cultivation rank ay humimok sa kanya na huwag linlangan ang kanyang sarili o ang iba. Sino iyon? Tinitigan ni Quincy si James, na curious kung anong klaseng babae ang nakakuha ng pagmamahal ni James. Sinimulan ni James na pukawin ang mga dredge ng nakaraan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Noong hiwalayan ko si Thea at bumalik sa Southern Plains upang lumahok sa digmaan, dumating ka sa lahat para sa akin. Pagkatapos kong masugatan, masunurin mo akong inalagaan pabalik sa kalusugan. Noon, akala ko tapos na ang relasyon namin ni Thea at gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko kasama ka." Tumalon sa tuwa ang puso ni Quincy sa sagot niya. Ang panahong iyon ang pinaka-hindi malilimutan at pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Tanong ni Quincy, "Sino pa? Mayroon bang ibang mga babae na nakahuli sa iyong gusto?" Tumango si James. "Nandyan din si Tiara. Siya lang ang babaeng pinagkakautangan ko sa buong buhay ko. Noon, isang masamang pagsasabuatan ang humantong sa amin na matulog sa isa't isa. Noon pa man ay gusto kong bumawi pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin ngayon. Kung gayon, ano ang iyong relasyon ni Shena?" Tinitigan ni Quincy si James. "Shena." Napahiya si James. "Kung hiniling mo sa akin na magsalita tungkol sa paglilinang, maaari akong magpatuloy magpakailanman. Gayunpaman, hindi ko talaga alam kung paano ipaliwanag ang aking mga relasyon." "Ano naman si Melinda? Noong primeval age, nangako kang kunin siya bilang iyong asawa pagkatapos mong maging ancestral god, ngunit nasawi ka sa ika-13 universo. Sa huli, hindi natuloy ang iyong kasal. Paano rin si Brielle? Paulit-ulit din niyang sinasabing asawa mo siya. Bukod dyan, nariyan si Maxine, na maraming ginawang kabalbalan para ilayo ka kay Thea." Sunod-sunod na tanong ang itinanong ni Quincy, lahat ay may kaugnayan sa pakikasama ni James sa maraming babae. Sumasakit ang ulo ni James dahil sa patuloy niyang pag-uudyok. Napangiti ng gusto si Quincy at pabirong mungkahi. "Paano kung kunin mo silang lahat bilang asawa?" Agad na naramdaman ni James ang panginginig sa kanyang gulugod matapos marinig ang kanyang mga sinabi. "Hinding-hindi ko magagawa ang ganoong bagay. Sino ako para gawin yun? Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng pagmamahal nila." Mabilis na ikanaway ni James ang kanyang kamay para baliwalain ang mungkahi. Quincy rolled her eyes and reprimanded him, "Ibang panahon na tayo. Ang ika-21 siglo ay matagal nang nawala. Maging ang anak mo ay marami ng asawa." Ahem. Hindi alam ni James kung saang panahon ni reincarnate si Thea. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hanapin siya ng walang ingat. Ngayong ipinagpaliban na ang pagsasama-sama ng mga universo, kailangan niyang hintayin itong mangyari at tiyaking mapayapa ang mga bagay bago siya makaalis. Bukod dito, kailangan niyang maglakbay sa Dark World. Pagkatapos niyang bumalik mula sa madilim na mundo, maaari niyang pangasiwaan ang proseso ng pagsasama-sama ng lahat ng universo. Pagkatapos, hahanapin niya si Thea pagkatapos na matagumpay na pinagsama ang 12 universo. Kumunot ang noo ni Quincy at nagtanong, "Kung kailangan mong hulaan, sa tingin mo saang edad siya na reincarnated?" Bahagyang umiling si James. Bagamat ang kanyang kasalukuyang lakas ay nasa tugatog ng paglilinang, at maaari niyang hulaan ang maraming bagay, hindi pa rin siya makapagpahayag ng anumang bagay na may kaugnayan kay Thea. Mayroong 3 posibilidad. Oo. Napatingin si Quincy kay James. Sinabi ni James, ang unang posibilidad ay nagkaroon ng isang sakuna sa proseso ng reincarnation, at ang kanyang kaluluwa ay nalipol nang siya ay muling isinilang, na walang naiwan sa kanya. Ipapaliwanag nito kung bakit wala akong mahanap na bakas niya. Ang pangalawang posibilidad ay mas maraming mga kadahilanan na hindi ko naiintindihan. Marahil, may mga lugar bukod sa 12 universo sa chaos na hindi pa natin natutuklasan.
Maaaring aksidenteng nakapasok si Thea sa mga hindi kilalang espasyong ito. Ang huling posibilidad ay si Thea ay hindi muling nagkatawang tao para sa ilang kadahilanan at napunta sa madilim na mundo. Makakaisip lang si James ng mga posibilidad na ito. Inalo siya ni Quincy, huwag kang mag-alala. Sigurado akong mahahanap mo siya. Bahagyang tumango si James at wala nang sinabi pa tungkol dito. Magkatabing naglakad ang dalawa sa malalawak na kalye sa Kensington at nag-uusap maghapon. Si James ay nanirahan sa House of Royals sa mga susunod na araw. Napakaraming taon na ang lumipas, at ang dating House of Royals ay hindi na umiral. Ang kasalukuyang House of Royals ay na-refurbished na. Lahat ng mga dating nakikipagkaibigan kay James ay bumisita sa kanya para makipag-usap tungkol sa mga inumin. Umupo si Callan sa tapat ni James sa garden ng House of Royal. Nostalgic ang kanyang kulubot na mukha habang sinasabing, matagal na talaga simula noong huli kitang nakita, James. Ikaw ay naging isang kilalang powerhouse ng human race. Samantala, nagpupumilit pa rin akong makalampas sa divine rank. Iniisip ko kung magiging ancestral god pa ba ako. Of course, you can, sabi ni James na naghihikayat. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay at ginamit ang isa sa kanyang supernatural powers para maipon ang ilan sa mga biyaya ng 12th universe sa kanyang palad. Pagkatapos ay ipinasa niya ang mga pagpapalang iyon kay Callan. Napapaligiran ng kapalaran, nakaramdam ng ginhawa si Callan at agad na lumuwag. Anong ginawa mo, James? Nagulat si Callan. Napangiti si James. Nakalap ako ng kaunting swerte ng universo para pagpalain ka. Gaano man kababa ang iyong kakayahan sa paglilinang, magagawa mong maging ancestral god sa swerteng ipinagkaloob ko sa iyo. Ginamit agad ni James ang kanyang divine sense. Matapos makilala ang kanyang mga bisita ay agad siyang nag-order. Papasukin mo sila. Sige. Sabay alis ni Henry. Ilang individual mula sa Demon Realm ang nakatayo sa labas ng gate ng House of Royal, kabilang ang isa sa mga dating kalaban ni James, si Lucifer, at ang Azurin Clan's Young Masters, Marcelo, at Jace. Lumapit sa kanila si Henry at malugod silang tinanggap. Inimbitahan kayo ni James sa loob. Pumasok ang grupo sa House of Royals. Agad na tumayo si Callan at lumingon kay James. I entertain mo muna ang mga bisita mo. Aalis na ako ngayon. Inom ulit tayo sa ibang pagkakataon. Tumayo si James at nagpaalam sa kanya. Matapos iwanan ni Callan si James ng ilang mga pamamaalam, umalis siya sa House of Royals. Lumapit si Lucifer, Marcelo, at Jace at tumayo sa harap ni James. Mataman siyang tinitigan ng tatlo. Si Lucifer ay mukhang nabigla lalo. Dati, magkaribal sila ni James. Bagamat ilang beses siyang natalo kay James, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas. Halos magkaparehas sila. Ngayon, si James ay naging isang dakila at makapangyarihang macrocosm ancestral god na nakamit ang maraming bagay. Samantala, si Lucifer ay naging isang terra ancestral god. Long time no see, James, nakangiting bati ni Marcelo kay James. Noong nakaraan, dumating siya sa human realm na nakabalat kayo bilang isang lalaki at nakilala si James. Noong panahong iyon, hindi alam ni James na babae siya. Tumingin si James kay Marcelo na nakasuot ng pambabae, at ngumiti rin ito sa kanya. Mukhang mas maganda ang suot mo. Bakit mo naisip ang magbihis ng lalaki kung babae ka? Pagkatapos magsalita, tumingin siya kina Lucifer at Jace, iminuwestra ang mga upuan sa tabi niya, at sinabing, maupo kayo. Umupo silang tatlo. Sinimulan ni Lucifer ang pag-uusap. Binisita kita lalo na para magtanong tungkol sa paparating mong lecture. Nagtakda ka ng kinakailangan na ang mga dadalo ay dapat nasa ancestral god rank. Maaari ka bang maging mas mapagpatawad at ibaba ang kinakailangan upang mas maraming tao ang makinig sa iyong lektura sa Mount Bane? Bahagyang umiling si James at sinabing, natatakot ako na hindi ito posible. Nakatanggap ako ng balita na ang mga powerhouse mula sa ibang mga universo ay lumitaw din sa paligid ng Mount Bane. Kung ibababa ko ang kinakailangan, maaaring walang sapat na espasyo para sa lahat. Nagsusumamo na sinabi ni Lucifer, kung gayon, maaari ka bang mag-ipon ng ilang pwesto para sa akin?
Gusto kong dumalo sa lecture mo ang ilan sa mga miyembro ng aking angkan na may malaking potensyal. Tumingin si Marcelo kay James at sinabing, James, magkaibigan tayo, di ba? Sobra na ba ang humihingi ng kaunting kaluwagan? Hindi ako gagawa ng anumang karagdagang mga kahilingan. 1,000 upuan lang ay sapat na. Noong nakaraan, si James ay nagtataglay ng ilang prestihiyo sa human race dahil siya ang tumulong sa kanila upang malampasan ang 4 na kalamidad. Gayunpaman, hindi iyon partikular na kapansin-pansin sa ika-12 universo. Noon, siya ay itinuturing na medyo mahina sa 12th universe, at ang kanyang lakas ay mas mababa kumpara sa mga Grand Emperors na nagtago. Nakuha lamang niya ang lakas upang palayasin ang mga Grand Emperors pagkatapos niyang tulungan si Jacopo na maging Panginoon ng Heavenly Court. Matapos mailabas ang Elysian Seal, ang 12th universe ay nagsimula sa isang maunlad na edad, at ang kabuuang lakas ng mga naninirahan dito ay bumuti ng malaki. Ang mga kontribusyon ni James sa sangkatauhan ay hindi nakalimutan. Nang muli siyang lumitaw, kumalat ang balita na magdaraos siya ng lecture. Ang lahat sa ika-12 universo ay naguguluhan. Matagal nang wala si James, at na-curious sila kung gaano siya kalakas ngayon. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya para makapag-lecture? Gayunpaman, kumalat ang mga alingaw-ngaw na ang Universe Lord ay dadalo rin kay James. Lecture, at nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Sinusubukan ng Human Realm, Demon Realm, Fiend Realm, at iba pang Major Realm na makakuha ng mga upuan para sa kanilang mga kamag-anak dahil masyadong mataas ang mga kinakailangan para makadalo sa lecture. Ang Ancestral God rank ay ang pinakatuktok ng cultivation. Bagamat ang 12th universe ay pumasok sa isang napakatalino na edad, hindi pa maraming tao ang nakaabot sa Ancestral God rank. Sinisikap ng iba't ibang grupo na makakuha ng pwesto sa lecture ni James sa pamamagitan ng kanilang mga koneksyon. Agad na tiningnan ng lahat ang mga Caden, Lefleur, Callahan, at ilan pang pamilya. Maraming pangunahing puwersa ang bumisita sa mga pamilyang ito na may mga regalo ng mga bihirang materyales, umaasa na matiyak ang mga lugar sa panahon ng paparating na lecture. Samantala, ang mga hindi pa gaanong nakakakilala kay James noon ay nagmamadaling hanapin siya, gusto siyang makita at umapila na sila ay sumali. Hindi inaasahan ni James na ang lecture niya ay makakagawa ng ganoong kaguluhan. Gusto lang niyang pagbutihin ang kabuoang lakas ng mga nabubuhay na nilalang ng 12th universe. Matapos paalisan ni Henry sina Lucifer, Marcelo, at Jace mula sa House of Royals, dumating sina Jacopo, at Carla. Nakaupo si James sa isang gazebo sa House of Royals. Dad, sabay-sabay na bati ng mag-asawa sa kanya. Bahagyang tumango si James, itinuro ang mga upuang bato sa tabi niya, at sinenyasan silang maupo. Umupo si Jacopo, ngunit nanatiling nakatayo si Carla sa likuran ni Jacopo. Alam niyang hindi siya karapat-dapat na maupo sa harapan ni James. Nag-aalalang sabi ni Jacopo, kumalat na parang apoy ang balita ng lecture mo, Dad. Ngayon lahat ng mga nabubuhay na nilalang ng 12th universe ay nagsisikap na maghanap ng mga paraan upang makapasok sa Mount Bane upang dumalo sa iyong lecture. Maraming iba pang mga powerhouse sa universo ang nagpwesto na sa labas ng Mount Bane. Sa palagay mo ba ay haantong ito sa anumang mga insidente? Ang iba pang mga universo ay makapangyarihan, at madali nilang masupol ang mga naninirahan sa ika-12 universo. Kaya, nag-aalala si Jacopo na ang mga dayuhang powerhouse ay magdudulot ng kaguluhan sa kanilang universo. Hindi nagtagal, naihanda na ang mga imbitasyon. Ang bawat imbitasyon ay nagtalaga ng isang numero na katumbas ng isang upuan sa Martial Arts Hall. Sa panahon ng lecture, ang mga dadalo ay uupo ayon sa bilang sa kanilang mga imbitasyon. Matapos gawin ang mga imbitasyon, nagtungo si Jacopo sa House of Royals at inabot kay James ang ilang mga imbitasyon para sa mga upuan sa front row sa Martial Arts Hall. Pagkatapos nito, nagpadala si Jacopo ng anunsyo na nagsasabing hindi lahat ng nakarating sa Ancestral God rank ay maaaring dumalo sa lecture at mangangailangan ng imbitasyon. Kahit na ang isang Universe Lord ay tatanggihan ang pagpasok kung sila ay dumating ng walang imbitasyon. Napatulala ang lahat sa balita. Ang iba pang Universe Lords at Macrocosm Ancestral Gods ay sunod-sunod na dumagsa sa Jacopo, humiling ng mga imbitasyon.
Matapang ding hiniling ni Jacopo na magpalitan sila ng mga kayamanan para sa isang imbitasyon sa lecture. Tinanggap niya ang mga mapaghimalang damo, kayamanan, pamamaraan ng paglilinang, Genesis stones, at iba pang mahahalagang artifact na may kaugnayan sa paglilinang. Sa paglipas ng panahon, si Jacopo ay gumawa ng kayamanan para sa Heavenly Court sa pamamagitan lamang ng pagbebenta ng mga imbitasyon. Tuwang-tuwang sabi ni Jacopo, kargado ang ibang universo. Hindi sila nag-atubiling mag-alok ng mahahalagang kayamanan kapalit ng isang imbitasyon. Medyo kalmado si James. Ang mga kayamanang ito ay hindi nakapakipakinabang sa kanyang kasalukuyang ranggo. Tumingin siya kay Jacopo at mahinahong sinabi, Jacopo, you have the leverage to demand for more. Kung ang macrocosm ancestral gods ay pumunta sa iyo para sa isang imbitasyon, humingi sa kanila ng quasi-chaotic treasure. Kung tumanggi sila, pagkatapos ay huwag ibigay sa kanila ang imbitasyon. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Jacopo. Maya-maya, umayos siya at sinabing, parang I was playing it too safe. Salamat sa paalala, tatay. Pagkatapos magsalita ay umalis na si Jacopo. Sa paghihikayat ni James, pinalaki niya ang kanyang mga kahilingan at iginiit ang quasi-chaotic treasures bilang kapalit ng mga imbitasyon. Ang ganda mo James. Tumango si Henrik bilang pagsang-ayon kay James at pinuri ito. Hindi ko akalain na ang lecture mo ay magiging isang napakalaking sensasyon. Alam ni Henrik ang tungkol sa pagbabalik ni James at sa kanyang paparating na lecture. Pumunta siya sa House of Royals para bisitahin siya ng personal. Tumayo si James, iniunat ang kanyang katawan, at sinabing, hindi ko inaasahan na maririnig din ng ibang universe ang tungkol sa lecture. Gusto ko lang na makinabang ito sa 12th universe. By the way, si James ay naglabas ng ilang mga imbitasyon, ibinigay ang mga ito kay Henrik, at sinabi, si Chusai ay dapat na naglilinang sa pag-iisa sa Fiend Realm. Ipadala ang mga imbitasyong ito sa kanya. Sige, kinuha ni Henrik ang mga imbitasyon at nagtungo sa Fiend Realm. Pagkaalis ni Henrik, tumingin si James sa kalawakan sa unahan niya at sinabing, maaari mong ipakita ang iyong sarili ngayon. Isang ripple ang lumitaw sa puwang sa likuran niya, at isang figure ang lumabas mula rito. Isang maganda at sexing babae ang lumitaw. Nakasuot siya ng makulay at manipis na damit. Sa sandaling siya ay lumitaw, siya crooned matamis. Pagbati, guro. Hello. Bahagyang tumango si James. Ang Mount Bane ay ang banal na lugar ng Human Realm. Dati itong sentrong rehiyon ng Human Realm bago tinanggal ang Elysian Seal. Matapos mawala ang Elysian Seal, ang masaganang primordial energy ay bumalot sa paligid ng Mount Bane, na nagdulot ng maraming swerte na naipon sa lugar. Bilang resulta, marami sa mga pamilya at sekta ng Human Realm ang nanirahan sa paligid ng Mount Bane. Dahil sinadya ni James na magsagawa ng lecture, naghanda ang Heavenly Court ng isang malaking lugar sa Mount Bane at nagtayo ng malaking martial arts hall. 200 taon na ang nakalilipas, marami na ang nakatanggap ng mga imbitasyon ay nagsimula ng pumasok sa martial arts hall. Sa oras ng lecture, ang martial arts hall ay pumupuno na sa mga tao. Ang martial arts hall ay nahahati sa maraming rehiyon. May espiritual na bundok sa gitna nito, ang martial arts hall ay lumawak palabas sa isang pabilog na hugis. Ang mga espiritual na bundok sa paligid ng gitnang rehiyon ay ang pinakamalapit sa entablado kung saan magbibigay ng kanyang lecture si James. Ang mga nakaupo malapit sa gitnang rehiyon ay yaong malapit na nauugnay kay James o mga Universe Lords at Macrocosm Ancestral Gods. Kung hindi sila James kakilala, sila ay walang katulad na mga powerhouse. Nakaupo sa medyo malayo ang ilang powerhouse sa paligid ng Kylem Ancestral God rank. Sa likod nila ay mga quasi-ancestral gods. Ang pinakalabas na rehiyon ay inihanda para sa 9th Heaven Grand Emperors. Ang mga nasa ibaba ng 9th Heaven ng Grand Emperor rank ay walang karapatan na dumalo sa lecture ni James. Malaki ang martial arts hall at kayang tumanggap ng 1 trilyong kalahok. Inokupa ng mga naninirahan sa 12th universe ang karamihan sa mga upuan sa bulwagan. Samantala, ang iba pang mga upuan ay kinuha ng mga mula sa ibang mga universo.
Karamihan sa kanila ay mga macrocosm ancestral gods na nakipagpalit para sa kanilang mga upuan ng mahahalagang kayamanan. Isang halijing bato ang itinayo sa tuktok ng espiritual na bundok sa gitna. Nakataas ito sa langit at halos ilang milyong metro ang taas. Sa ibabaw ng halijing bato ay may upuan na espesyal na ginawa para kay James. Kitang-kita ni James ang buong martial arts hall mula sa kanyang pwesto. Maraming upuan ang inayos sa nakapalibot na espiritual na mga bundok na may 100 metrong agwat sa pagitan ng isa't isa, upang matiyak na ang mga dadalo ay hindi mag-abala sa isa't isa. Sa sandaling iyon, ang mga espiritual na bundok ay puno na ng lahat ng uri ng tao. Napatingin ang lahat sa gitnang bahagi, naghihintay na lumitaw ang man of the day, si James. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit. Nagningning ito sa ibabaw ng halijing bato sa gitnang rehiyon at naging isang lalaking nakasuot ng puting damit. Si James naman. Nandito na siya sa wakas. Hindi ko inaasahan na ang isang tunay na powerhouse na tulad niya ay babangon mula sa 12th universe. Si James ay nagbalat kayo bilang 49 at tinalo ang maraming macrocosm ancestral gods sa chessboard ng langit at lupa ng unang universo. Tinalo pa niya ang makapangyarihang Panginoon. Oo, nilabanan din niya ang pag-atake ng isang makapangyarihang Dark Lord. Nagkatinginan sina James at Sophie. Hindi napigilan ni Sophie na tumayo at batiin siya. Gayunpaman, ang bulwagan ng martial arts ay masikip sa mga taong tuwang-tuwa na nagdadaldalan, na ikinalulunod ng kanyang boses. Bahagyang ngumiti si James kay Sophie. Itinaas niya ang kamay at iwinagayway iyon pababa. Agad na tumahimik ang masiglang martial arts hall. Ang 1 trillion na buhay na nilalang ay tumahimik, at isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa lugar. Pagbati, sa lahat. Malakas na nagsalita si James, at umalangaw ang kanyang boses sa buong martial arts hall. Maligayang pagdating sa 12th universe at sa aking lecture. Ang pangunahing paksa ng aking panayam ay tungkol sa kalikasan ng paths at kung paano sila nagbabago. Bukod pa rito, ipapaliwanag ko kung paano malalampasan ang mga limitasyon ng paths at linangin ang macrocosm powers. Agad namang nag-wild ang audience nang matapos ni James ang opening statements niya. Ang daming tao na naghiyawan para sa kanya, James. James. Ito ay hindi kapanipaniwala na sila ay pagpunta upang malaman ang tungkol sa kalikasan ng paths at ang kanilang mga pagbabago mula kay James, kasama ang mga diskarte sa kung paano lampasan ang kanilang mga limitasyon at makakuha ng macrocosm powers. Ang magkaroon ng macrocosm power ang pangarap ng bawat magsasaka. Bukod dito, may limitasyon kung gaano karaming macrocosm ancestral god ang maaaring umiral sa bawat universo. Kapag naabot na ng universo ang limitasyon, ang isa ay hindi maaaring maging isang macrocosm ancestral god kahit na pagkatapos linangin ang macrocosm power. Bukod sa ilang naunang mga universo na mayroon ng 9 na macrocosm ancestral gods, ang ibang mga universo ay mayroon pa ring puwang para sa mga tao na masira sa mga hanay. Hindi mabilang na mga powerhouse ang nasa tuktok ng Kylem ancestral god rank sa ika-12 universo, ngunit kakaunti lamang ang nakagawa ng mga macrocosm powers. Ngayong ipapaliwanag ni James kung paano linangin ang macrocosm powers, maraming tao ang nasasabik at napabuntong hininga sa pag-asa. Ang ilang mga powerhouse sa tuktok ng Kylem ancestral god mula sa ibang mga universo ay masiglang tumayo. Sinubukan nilang unawain ang mga landas para maging macrocosm ancestral gods, ngunit hindi sila nagtagumpay. Tuwang-tuwa sila na turuan sila ni James kung paano linangin ang macrocosm powers. Itinaas ni James ang kamay niya at ibinaba iyon. Muling tumahimik ang maingay at hindi mapakali na martial arts hall. Libo-libong mata ang nakatingin kay James. Dahan-daang umupo si James na naka-lotus position sa halijing bato. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang kanyang kapangyarihan at nagtipon ng path seals mula sa kanilang paligid. Mayroong hindi mabilang na mga landas na nakapaloob sa kanilang paligid. Ang path seals na natipon ni James ay binubuo ng iba't ibang path. Isa-isa silang pinaghiwalay ni James, at isang path seal na lang ang natitira. Matamang nanood ang lahat, natatakot na makaligtaan kahit isang maliit na bahagi ng lecture.
Isang primitive na fire path inscription ang lumitaw sa mga kamay ni James. Ang mga inscription ay binubuo ng isang bahagi ng mga apoy at maaaring ituring na pinakapangunahing unit nito. Ipinaliwanag ni James, ang isa ay nagiging dalawa, ang dalawa ay naging tatlo, at sa huli, ang tatlo ay mag-evolve sa isang napakaraming bagay. Kasabay nito, ang fire sigil sa kanyang kamay ay sumailalim sa ilang mga pagbabago. Mula sa pinakapangunahing anyo nito, lumago ito sa pagiging komplikado. Bagamat malalim ang pagbabago, madaling maunawaan ng mga magsasaka sa divine rank ang mga pagbabago. Lahat ay binubuo ng maraming landas. Wala sa mga landas na ito ang kailangang-kailangan. Kung kahit isa ay aalisin, ang langit at lupa ay itatapon sa kaguluhan, at ang likas na kaayusan ay babagsak. Ang lahat ng mga path na umiiral ay gumagana ng sabay-sabay. Kung nagagawa mong master ang isang path, maaari mong master ang bawat iba pang path. Kapag naging bihasa ka sa isang landas, madali mong mauunawaan ang ibang mga landas. Ang likas na katangian ng paths ay maaaring mabawasan sa napakapangunahing mga inscription. Ang mga pangunahing sigil at inscription na ito ay patuloy na lumilipat upang bumuo ng isang kumpletong path. Pagkatapos nilang maabot ang kanilang tunay na anyo, hindi na sila maaaring magbago pa. Maaaring ito na ang katapusan ng daan, ngunit hindi iyon totoo. Posible pa ring gumawa ng mga tagumpay sa mga path na ito. Habang nagpapaliwanag si James, ang firepath sigil sa kanyang kamay ay patuloy na nagmorph. Mula sa pinakapangunahing inscription, ito ay naging isang kompletong firepath. Mayroong hindi mabilang na mga sigil at batas sa firepath, na lahat ay nag-evolve mula sa pinakasimple at pinaka-primitive na path sigil. Ang susunod na hakbang ay napakahalaga, malakas na diin ni James. Isang kumpletong fire path ang nabuo at umikot sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, tila siya ay naging isang dalubhasa sa mga apoy na kayang kontrolin ang bawat apoy sa ilalim ng langit at lupa. Ang fire path sigil sa kanyang palad ay nagsimulang sumailalim sa isa pang abnormal na pagbabago. Ang pagbabago ay napakabilis at natapos sa isang iglap. Ilang makapangyarihang macrocosm ancestral gods ang nakakita ng ilang pahiwatig. Matapos maramdaman ang ebolusyon ng fire path, sila ay naging inspirasyon. Pinag-isipan nila ang kanilang nasaksihan, pinag-aaralan ang mga pagbabago sa landas ng apoy. Samantala, ang ilang mga powerhouse sa tuktok ng Kylem Ancestral God ay nalilitong pinanood ang mga pagbabago sa fire path. Hindi man lang sila makapag-react hanggang sa matapos ang proseso. Sa sandaling iyon, ang fire path sa palad ni James ay nag-evolve na sa macrocosm power. Ano ba? Nakakamangha. Ang pinakasimpleng anyo ng fire path ay naging macrocosm power. Anong uri ng supernatural power o secret art ang ginamit niya? Maraming powerhouse ang nataranta at gulat na napatingin kay James na nakaupo sa gitna ng martial arts hall. Nakikita ko. Mukhang nagtatrabaho kami patungo sa mga maling path. Walang tama o mali. Bagamat iba ang paglalakbay, pareho ang dulo. Gumawa lang si James ng isang mas mahusay na paraan upang linangin. Nagsalita ang macrocosm ancestral god sa isa't isa. Dumalo kay James. Ang panayam ay nakinabang ng husto sa kanila at ito ay mas mahusay kaysa sa paggastos ng hindi mabilang na mga epoch sa paglilinang sa pag-iisa. Malaki rin ang nakuha ng mga ancestral gods sa lecture. Natutunan nila ang tungkol sa mga pangunahing pagbabago ng paths. Hanggat naiintindihan nila ang teorya, madali nilang mapangalagaan ang anumang path sa macrocosm power. Isang kaakit-akit at sexing babae na malapit sa gitnang rehiyon ng dojo ang nagsabi, "Guro, pakipaliwanag sa amin ang Chaos Path." Ang babaeng nagsalita ay si Mirabel mula sa unang universo. Ang lecture ni James ay nagbigay sa kanya ng maraming bagong insight. Siya ay isang 8th power macrocosm god at madaling maunawaan ang kanyang mga turo. Gayunpaman, gusto niyang matuto pa tungkol sa Chaos Power. Ang parehong ay totoo para sa iba pang macrocosm ancestral gods. Ang pinakagusto nilang matutunan ay ang Chaos Path. Si James ang tanging tao na nagil-inang ng Chaos Path. Chaos Path. Napatalon si James. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maisip kung ano nga ba ang Chaos Path.
Naunawaan lamang niya ang iba't ibang landas ng langit at lupa at kung paano bubuo ang mga ito sa macrocosm powers. Pagkatapos, maaari niyang isama ang mga ito sa kanyang mga path para pahusayin pa ang mga ito. Pumikit si James at nag-isip sandali. May isang kinakailangan bago mo maisigawa ang Chaos Path. Una, dapat isa-master ang Karma Path, ang 5 dakilang landas, at ang madilim na landas. Pagkatapos, kakailanganin mong basagin ang mga path seal na ito upang payagan ang kanilang mga kapangyarihan na magtagpo. Panghuli, kakailanganin mo rin ng Macrocosm Core. Ang Macrocosm Core ay ang embryonic na anyo ng isang universo. Naglalaman ito ng pinaka-primitive na mga fragment ng batas ng universo na iyon. Kakailanganin mo ang kapangyarihan ng path seals na ito at ang kapangyarihan ng Macrocosm Core upang magsama-sama. Iyan ang unang hakbang ng paglinang ng Chaos Path. Upang mapahusay ang kapangyarihan ng iyong Chaos Path, kailangan mong patuloy na maunawaan ang iba pang iba't ibang path at i-evolve ang mga ito sa kanilang pinakamataas na potensyal. Nagsimulang magpaliwanag si James tungkol sa Chaos Path. Hindi siya nagtago ng anumang impormasyon. Matapos ayusin ang kanyang paliwanag, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa proseso. Ang kanyang Chaos Power ay talagang nagmula 2/3. Sa pamamaraang ito, ipinalagay niya na ang Chaos Path ay ang pagsasanib ng iba't ibang path. Matapos ma-master ang bawat landas, matutuklasan ng isa ang Chaos Path. Gayunpaman, imposibleng makabisado ang bawat landas dahil sa mga hadlang ng langit at lupa. Kahit na ang isa ay bihasa sa halos lahat ng path, imposibleng linangin ang kinakailangang path seals dahil sa mga nabanggit na hadlang. Ipinaliwanag ni James ang Chaos Path. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ang kanyang kaalaman ay tumpak, dahil ito ay isang landas na wala pang nilinang. Lahat ng nalalaman niya ay base sa mga teorya ni Yukia. Ipinaliwanag lang niya kung ano ang naiintindihan niya mula doon. Hindi masyadong nagtagal ang kanyang lecture. Ipinakita ni James ang kalikasan ng paths at kung paano ay evolve ang mga ito sa macrocosm powers. Kahit na ang isang macrocosm ancestral god ay magtatagal upang makuha ang kaalamang ito sa kanilang sarili. Dito ko tatapusin ang lecture ko, dahan-daang tumayo si James at sinabing, nauunawaan mo man ang aking mga turo ay nakasalalay sa iyong mga kakayahan at kapalaran. Maaari kang magtanim dito o bumalik sa sarili mong mga sekta at pamilya. Pagkatapos magsalita ni James ay nawala na siya sa paningin ko. Bagamat nakaalis na si James, hindi agad umalis ang mga dumalo sa kanyang lecture. Maraming nakaupo sa mga posisyong lotus sa kanilang mga upuan, ipinikit ang kanilang mga mata, at nagsimulang pagnilayan ang mga salita ni James ng buong puso. Nagsimula silang maghinuha at bumuo ng mga simpleng inscription upang maperpekto ang kanilang mga landas. 300 taon na ang lumipas mula noong lecture ni James. Sa nakalipas na 300 taon, maraming buhay na nilalang na dumalo sa lecture ni James ang umalis sa bulwagan. Ang mga umalis ay yaong hindi pa lubos na nakaunawa sa kanyang mga turo. Sa kabilang banda, ang mga na-inspire ay nag-aalangan na umalis. Iniwan ni James ang path na binago niya sa lecture. Ang path ay naglalaman ng third-rank macrocosm powers. Sinuri ng mga naiwan ang landas para sa liksik pa ito. Samantala, umupo si James sa harap ng South Heaven Gate ng Heavenly Court. Tumingin siya sa mga ulap sa ilalim niya at nakita ang magagandang tanawin ng divine dimension ng human realm. Isang sentimos para sa iyong mga iniisip. Isang boses ang nagmula sa likuran niya. Kaagad pagkatapos, isang napakagandang babae na nakaitim na damit ang lumapit at umupo sa tabi ni James. Nakatingin din siya sa malayo. Napabuntong hininga si James at sinabing, I'm reflecting on my life. Marami na akong nagawa sa aking landas patungo sa paglilinang. Isang mahabang panahon ang lumipas, at ang lahat ay parang surreal. Palagi kong nararamdaman na ang lahat ay panaginip at maglalaho kapag nagising ako. Bakit ka nag-iisip ng kalokohan? Saway ni Shena sa kanya. Huwag mo nang isipin ang mga ganyang bagay. Dahil wala kang ibang pinaplano sa ngayon, pumunta tayo sa Dark World. Hindi mo ba gustong matuto pa tungkol kay Yukia? Nakarating na siya sa madilim na mundo noon at tiyak na nag-iwan ng ilang pahiwatig. Hindi banggitin.
Ang madilim na mundo ay higit na nakahihigit sa 12 universo. Maaari ka nang maituring na hindi magagapi dito, ngunit mayroong hindi mabilang na iba pang mga powerhouse sa Dark World. Magagawa mong matugunan ang mas malalakas na kalaban doon. Higit sa lahat, ang Heavenly Path ng Dark World ay mas matatag. Ang Heavenly Path ng 12 universo ay hindi man lang makapaghawak ng kandila dito. Kahit na kayang sirain ng Macrocosm Ancestral God ang buong universo sa Illuminated World, hindi sila maaaring magdulot ng malaking pinsala sa Dark World.